Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Mambabatas, gustong bigyan ng emergency powers si PBBM para masolusyonan ang problema sa flood control. Nanawagan si House Minority Leader Marcelino Libanan na bigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masolusyonan ang problema sa flood control. Okay. So ito, mayroong article ng Manila Bulletin. Basahin ko ha. House Minority Leader and For Peace Party List Representative Marcelino Libanan suggested on Friday, August 15, that Congress could grant President Marcos special emergency powers to respond better to flood problem. Libanan said that although through this congressional action, President Marcos could overcome bureaucratic delays and legal obstacles, and in turn, enabling faster procurement, right-of-way acquisition, and relocation of affected families. The ranking House member said that these emergency powers could include fast-track authority for procuring flood control equipment and materials, the immediate relocation and compensation for displaced families, and the realignment of certain budget items to fund urgent flood mitigation measures. Incidentally, the House, through the Committee on Appropriations, is about to launch formal discussions on the 6.793 trillion budget for 2026, this coming Monday, August 18. Flood control has been the Marcos administration focus of late, even going as far as to identify flood control. So, ang dami niyang sinasabi. Sabi niya, we cannot wait for the next big flood disaster before acting. Every year we delay, more lives home. Ang masasabi ko, I don't know sa inyo kung pabor ba kayo na kailangan pa ng Pangulo ng emergency powers. To me, it's not. Ang problema, yung mga kongresista o lawmakers, no? Pwede sa House, pwede sa Senate, na singit-singit sila ng mga guni-guni, mga kung ano-anong proyekto na hindi naman nila ini-implement. At kung ini-implement man, substandard, dahil napakalaki ang nawawala kickback, commission for the boys. Yun ang problema. Hindi yung emergency powers. Malayo ito. Parang diversionary issue na lang ito para matabunan yung ano. Ngayon, mismo na ang Pangulo ang masipag na ini-inspect ang mga pinagmamalaki niya na flood control projects. Ngayon lang siya natauhan. Ngayon lang siya nagising sa masamang bangungot. Yung ipinagmamalaki niya na 5,500 flood control projects sa kanyang SONA last year, lumalabas mga guni-guni, mga palpak, mga kalukuhan lang. So, ang problema dito, korupsyon. Hindi yung emergency powers. Hindi kailangan. Kung ako ang inyong tatanungin. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Yan. Full mark, sabi. No need for emergency powers. Padalaman gani niya si FPRRD sa Hague na walay power. RD Velasco, tigilan nyo na yung mga pansarili ninyong agenda. Kahit hindi nyo yan bigyan ng emergency power, pwede niyang papanagutin ang lahat na may kinalaman sa mga anomalyang flood control project na yan. Andyan ang Blue Ribbon Committee. Okay, so, yan. August 19 ata. Tama ba? August 19 yung unang hearing. Ayan. Yan ang kailangan. Emergency powers pa na it's useless. Kahit may emergency powers, kung nandyan pa rin yung mga contractors,
nandyan pa rin yung mga tiwali na kakutsaba nila sa DPWH. Kahit may emergency powers, wala rin lang patutunguhan. Mabuti nga na lang at meron tayong may gininto ang puso na bilyonaryo, si Mr. Ramon Ang, na nag-offer ng tulong, solusyonan niya ang flooding problem sa Metro Manila. At no government expense, taxpayer, zero. Bigyan lang siya ng authority kasi nakita niya na yung problema eh. Yung Tulyahan River, sinasabi, yun ang daluyan ng tubig papuntang Manila Bay. Pinatayuan pa naman ng housing, pinatayuan ng eskwelahan, di wala na, masikip na yung daluyan ng tubig. So ganun lang yung kasimple. Sabi niya, i-relocate ko siya, gagastos niya. I-relocate niya yung community doon. I-relocate niya yung eskwelahan para babalik yung dating luwag ng Tulyahan River para tuloy-tuloy ang Agos. Ganun lang kasimple. So, salamat naman ng Pangulo at pumayag. Welcome na welcome, sabi niya, yung ganyang pagtulong. Ganun lang. So, sa ibang mga probinsya, mga binabaha, example, Bulacan, ilan yun? 683 flood control projects. Walang kaalam-alam yung gobernador. Hindi namin nararamdaman, sabi niya. Nag-inspect ang presidente doon 2 days ago. Sabi niya, malabnaw daw ang timplada ng simento. Imbes na ganyan sana kakapal yung simento, ganyan lang na pwede mong tibakin yung simento with your bare hand. Yun ang problema. Corruption ang problema, hindi yung emergency powers. So, kalukuhan itong suggestion nito ng isang kongresista. Henry Niera, di na marunong mag-decide kaya mambabatas na mismo nag-aalok. Bakit pa kasi presidente wala naman palang alam? Well, bigyan natin ng pagkakataon ng presidente. Sa tingin ko naman, seryoso siya na isolve ito kasi gusto niyang mag-iwan din ng magandang legacy. Sana nga masolusyonan pa niya. Hintayin natin kung sino ang mag-iimbestiga sa mga kontraktor at mga tiwaning opisyal sa DPWH na na-involve ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel.